Actually, ang ano doon, because the interactions were with American content creators and Chinese content creators, nag-exchange talaga sila ng ano, ng note on life and access to ano 'no, to social services, ganyan, to they are comparing their food, ganyan. Naloloka sila na ano, naloloka sila na, "Ha, yung gamot ninyong ganyan lang kamura ang gamot niyo diyan? Ha? Ganyan ang ano ninyo, ganyan ang breakfast ninyo, ganyan ang kinakain ninyo, ganyan lang kamura ang karne sa inyo?" Sabi Very tapos candid. yung mga Very nakakaloka pa candid. hindi na yung beef, American beef na binebenta sa US, mas mahal pa sa US kaysa Kasi binebenta China. sa China. So, meron mga ganung content na naloloka sila, bakit mas mura pa yung US beef sa inyo kaysa yung US beef sa amin? Eh, sa amin 'to. Pero US galing yung beef, di ba? Yes, galing din. Pero- Actually, well, may deliberation na ngayon dun sa US na they also wanted to ban Red Note, yung Red Book. They also want to ban it. Kasi raw parang ano, tawag dito, it's the same daw, na parang same modus, they are going, just like TikTok, Red Note is harvesting information sa mga American citizens, ganyan. Well, to a certain extent, yes, nagko-compare na ng breakfast yung mga Chinese at saka yung mga American. Alam mo yung information na yan? Hindi Hindi ka naman na makakatakas dyan eh. Pag pumunta ka Kasi sa social media talaga, yung information mo, mahaharvest na ng kahit sino. Kasi nakakaloka pa kasi, yung Red Note talaga, wala talaga yung international, talagang, actually, hindi ka talaga dyan sisikat kung hindi ka marunong mag-Chinese. Kaya nga meron isang Chinese content creator, nagalit siya, ano siya, artist, yung artist siya, galit na galit siya, sabi niya, kahit ano talagang, kami talaga mga Chinese, meron talaga kaming, masyado talaga mataas ang tingin namin sa mga puti, kami ditong mga content creator, ang tagal-tagal na namin dito, nagpapahigganon siya, ang hirap pag makaano. Tapos sabi niya, makapag-increase ng following, oo, tapos kayo, bigla na lang kayo magkakaroon ng bonggang-bonggang following. Tapos sabi pa niya na, na kami, pinaghihirapan pa namin yung mga content namin. In fairness, pag tinignan mo yung mga content ng mga Chinese content creator, talagang career. Alam mo yun? Career. Sabi niya, kami career. Parang gano'n na talagang pinag-iisipan namin yung mga ilalagay namin. Kaya nga sila, hindi sila every second naglalagay ng content. Matagal yung spacing kasi pinag-iisipan nila yung content nila. Kasi gano'n yung competitive yung content creation sa China na talagang kailangan mo talagang karirin. Alam mo yun? Talagang content. At hindi anonymous yung mga account sa yung hindi po pwede na, kasi connected siya sa WeChat yung sa WeChat connected din sa cellphone mo talaga. Yeah. So hindi siya anonymous. Hindi pwedeng nakalakang profile. Hindi pwedeng nakalak. So kaya actually, ang addictive ng Red Note, ng Red Book. Ang hirap lang kasi magbisa ng Chinese. Alam mo maganda diyan yung Chinese, traditional Chinese medicine. Meron diyang traditional Chinese medicine na. Yung magtuturo siya kung anong gagawin. Kunwari ako, handmade, ayan. Kunwari handmade, ganyan. Hala, lahat ng mga handmade, sabi ng mga cute sa mga DIY, ganun. Maubos na yung oras. Di ba meron siya mga tutorial? Kasi ako mahilig ako sa mga crochet, mga burda-burda, mga ganun. Hindi, ang dami mga ganung content, tapos tuturuan ka talaga, meron mga DIY. Tapos yung cute, maganda yung content, yung parang talaga siyang magazine. Right. Tapos yun, kaya ngayon, yung mga Amerikano, naloka sila. Actually, yun ang pinaka-naloka sila sa property tax. Kasi parang hindi nila maipaliwanag sa mga Chinese ano yung point. Kasi tinatanong talaga siya ng mga Chinese, parang tapos yun nga nagdududa ng mga Chinese, baka naman propaganda lang to ng Communist Party of China. Alam mo yun? Baka propaganda lang to, sinasabi. Ano ba yung diyan doon sa American side na nalaman na ngayon nila the real story, especially on matters of taxation sa China? Are they already spreading it on their platforms na rin sa mga Amerikano? Yes, meron na. Yun na nga. Actually, yun yung pinaka-nagulat nila na parang there's no property tax in China. They only need to pay one big time with the purchase and then that's it. And so yun yung naluloko yung mga Amerikano. Actually kung Republican ka, you would also actually may mga Republican na gumawa ng content na walang property tax sa China katulad sa US. Pero aware ba sila na hindi na ipapamana ang property ng mga Chinese? Pag namatay napapamana siya. Napapamana siya. Yung lease, mapapamana yung lease. Yung lease. Napapamana siya, Miss Laika. Napapamana siya. Ang alam ko hindi. So, sabi ng mga napapamana siya. Napapamana siya. Sa kanya ka pwede sa validity ng lease. Oo, sa validity. Kasi paid for na yan
Land yan ang sinasabi mong hindi napapamana. Hindi namamana, oo. Actually, Ah, the lease is transferable to the heirs. Like Mm. Singapore. Sa Singapore, Singapore. lease lang ang ang yung Na public house. tinatransfer. You can transfer it, ganyan. Mm. So yun, nagugulo. Tapos yung healthcare, parang alam mo yung parang naawa tuloy ako sa mga Amerikano na parang sabi ng mga Chinese na parang hindi ba robbery? Actually, ang ano doon, because the interactions were with American content creators and Chinese content creators, nag-exchange talaga sila ng ng note on life and access to to social services, ganyan to they are comparing their food, ganyan. Naluloko sila na yung gamot ninyo, ganyan lang kamura ang gamot niyo diyan? Ganyan ang ninyo, ganyan ang breakfast ninyo, ganyan ang kinakain ninyo, ganyan lang kamura ang karne sa inyo. Sabi, Very candid. Very nakakaloka candid. na yung beef, American beef na binebenta sa US, mas mahal pa sa US kesa Kasi binebenta China. sa China. So, may mga ganun ko din na naluloko sila. Bakit mas mura pa yung US beef sa inyo kaysa yung US beef sa amin? Sa amin to. Pero US galing yung beef, di ba? Yes, galing din. Mas mura sa China. Pero China. ang nakakaloka kasi doon na yung mga Chinese content creator mismo nagsasabi na may mga bawal dito ang political content, bawal ang masisensor ka, bawal ang nudity, bawal ang ganyan. So sila lang mismo nagsasabi, bawal ito mga ganito, the rest go. So Actually, sa TikTok Walang kaldagan sa wala, at least ako wala pa ako nakikitang kaldagan sa Walang kaldagan. Hindi naman yung mga Chinese eh. Mas more on sila sa mga kung ano yung matututunan mo, yung mga hindi, pero may subtle. Pero yung mga thirst trap. Alam mo ba? Yung mga lesbiana na tapos alam mo yung very subtle. Para siya na Japanese porn. Pero alam mo ba sa TikTok, bakatiti yung mga ganon. Sa TikTok na nagsimula ang TikTok, hindi ka pwedeng political. Pag politika ka, pagkakampi-kampihan ka para ibabash ka, para umalis ka. Bawal ang politika sa TikTok nung nagsimula ako. Hindi kasi yung ang Chinese social media apps kasi 13 years old, pwede ka nang gumamit. Kaya matindi ang censorship. Yan ang hindi pinapaliwanag ng mga media. Sinasabi na matindi ang censorship. Bakla 13 years old ang gumagamit. From 13 years old above gumagamit ng Chinese social media. Talagang matindi talaga ang censorship diyan. Kayo ang nakakaloka, nakaka-access ng 13 years old ang mga social media nyo, ba't hindi nyo so yun yung kaya very particular sila sa censorship na especially kung sabi nila LGBT content sinesensor, baka naman naguhubad-ubad ka dyan, kaya ka sinensor. Kasi ang dami, tingnan mo Joey, meron kang Red Note Joey ngayon. Yeah, lurk ako sa Red Note. I-search mo LGBT. LGBT. Pero ang din dyan, ang dami din nagreklamo sa mga Amerikano kasi nawalan daw na sila ng income. Kasi may mga content creators sa TikTok sa Amerika na they're earning so much money talaga. At, iba kasi sa TikTok, Kuya EB, yung sa US, sa TikTok, kahit pag marami kang views, may bayad ka na. Sa TikTok sa Pilipinas. May kahit million yung view mo, wala kang makikita. Oo. Hanggang tulad nagbibisay ng mga stars o kung ano-ano, wala. Dead mo lang ang TikTok. So sa US pala, you're paid for the views. Sila, meron silang tinatawag na creator fund. Kuyang EB. Kaya ngayon, kung hindi yun nakakaloka kasi kung gusto mo maging content creator, magkaroon ng career sa Red Note, kailangan nasa China ka. Kasi ang mga brand sponsorship, mga Chinese eh. Mga Chinese. And Chinese market sila eh, na parang hindi talaga, kaya sabi ko nakakaano naman sa Red Note, na bakit yung sinisisi yung Red Note na siya, spy, emerald, ganyan. Baka hindi siya for international, kayo ang pumunta. Hindi siya binenta sa inyo ng, alam yung ginawa ng ByteDance ngayon, na imbiyerna na. Alam yung ginawa ng ByteDance? Ano pala kami spy. Alam mo ginawa nila, yung iba nilang apps, binana nila sa Amerika. Binana rin nila. Kaya yung CapCut na pati yan nadamay. Oo. Tapos sabi ng nila Biden. Spy pala kami. Di ban na rin kayo dito. Kami na ang gagawa ng paraan. Iba-ban na rin namin. Tapos ngayon yung government, hindi dramatic, gag. Paano? Yung mga editing app, mamilay ka. Kasi, kung kunwari, ikaw content creator ka, yung CapCut, marami talagang users yun eh. So, ina-upload mo yan. Ina-upload mo sa YouTube, ina-upload so, pinadali sa US. Maraming user yun. So, actually, yung ibang mga nasa graphics
design and yung content creation, yung not necessarily you're going to upload it for TikTok, iba't ibang platform. You're going to use CapCut kasi sa phone lang yun eh. Sa phone Right. lang yun. Ayun. May Eh, wala nagtatanong dito, na. how many years you can lease? Sabi may nagtatanong dito, how many years you can lease land in China? Depende for the use. I think 70 years for residential. Commercial is 50. Merong 99-year leases for commercial. Pagka Parang medyo 50 years may investment. Basta depende kung paano mo siya gagamitin. mayroon silang investment threshold na gaano kalaki. Pag na-achieve mo yung investment mo na yon, the longest they can give you is about 99 years na Hindi, lease. diyan, di ba nagtatanong sila, di ba? Kasi maliit ang revenue collection ng China. Taxes. Sobrang, alam mo, pag i-compare mo yung population nila, maliit. Alam mo sa sila kumikita? Sa lease. Sa mga state-owned corporation. State-owned corporation talaga. State-owned corporation sa lease. Saka sa lease. Kaya yung mga citizen, kaya nga sinasabi ng mga citizen na parang kasi yung halimbawa ang inabolish kasi na konsepto is an individual can own land. So wala na yung konsepto sa kanila. So what you can only own is what you build on top of the land. Like for example, yung condominium building, etc. Pero if that land, actually hindi naman 'to bagong konsepto eh. You know the concept of eminent domain. Yes. Mhm. Halimbawa dito sa atin, no? Yeah, Dito sa atin yung force lease agreement, no, FLA. If you own a property na beachfront or waterfront, you can actually apply for a 50-year lease with the government doon sa isang specific area up to how many meters, no? Doon sa tubig, no? Also in the sa mga identified forest reserves, you can also apply for a lease, no, para ng farming or limited to So hindi bago 'yan na concept. Sabi lahat ng lupa dito pag may-ari ng gobyerno ng Chinese government. Actually, it's owned by the people. The Chinese government is the administrator. So hindi siya separate sa tao kasi you have to abolish it. It's owned by the people. Conception nila. Parang pati actually katulad ng halimbawa sa Alaska. Can you imagine Alaska, no? Yung kanilang natural resources, yung oil, actually Republican pa nga gumawa nito eh. Nagsulong nito noon eh na their natural resources are owned by the people. So whatever, kung ano yung mga benefits from that natural resources, dapat makikinabang yung mga tao. Kaya nga, yung mga Alaskan, every year, meron silang natatanggap na dividends from the oil. Nagigets yung konsepto. Okay, so it's owned by the Alaskan. That's why, because they own it, they should get a share of whatever profit that is that is actually accruing because nilease yung oil exploration. Nagigets ninyo. So, it's not actually a totally new concept. That's actually, can you imagine, Alaska is a Republican state and then they practice it. So, at hanggang ngayon, nandun pa rin sila. So, ganun yung konsepto. So, ngayon, itong sa Vietnam and China, all of the land is owned by the people. Okay? So, hindi nga, may private ownership pa rin. Ang ano nga lang doon is the land. Of course, you privately own your car. Yung bahay, private ownership yun, pero yung lupa, hindi. Lupa lang yung hindi po pwede. Saka yung mga social goods. Halimbawa, yung tubig. Hindi privately owned ang water dito. Sa Pilipinas, it's privately owned. So, hindi privately owned ang kuryente dito. Kasi it's a public good. Even ba yung gas? Sas? Yung yes, even gas. Yes. Even yung utilities SAS, no? Lahat ng utilities in China except for internet or telecom. Parang hindi yata dito sa Pilipinas yung ownership ng water, it cannot be privately appropriated. Pero ang private is yung distribution. Yung distribution, yung mga facilities na nilalagay mo in order to control the water. But the water itself is it cannot be privately owned. Pero in essence, gano'n na rin yun. Whoever controls the distribution, controls the water. And you as management. So, yes. That's the beauty. That's the beauty of the Chinese economy, no? Lahat ng mga natural monopolies na talagang sigurado na yung kita, talagang gobyerno yung may-ari. It's owned by the government, and in return, ang mga mamamayan ang nakikinabang sa profits ng mga kumpanya na yan. Hindi lang ano yan of course, ganun din sa Vietnam. Actually, even the Middle Eastern countries. Yes, no. Kaya nga, subsidize yung gas nila, yung fuel nila, very low. They don't pay income taxes.
They don't Mas speak malala English. sa Middle Eastern countries. Kasi sa Middle Eastern, sila talaga ang masyadong parang communist na talaga. Kasi sa Middle Eastern countries, Oh. meron pa silang allowance from the government. Oo, may allowance Allowance sila. pa. At malaki. Oh. At malaki yung allowance. Oo. Malaki yung Di ba? allowance. Because of Kaya the oil. Cambodia, Sa China Cambodia, communist, wala China. silang income tax doon. Wala silang income tax sa Cambodia. Sabi na, China communist. Bakla, ganun din naman sa Middle East. Sa Middle East nga, hindi ka nagtatrabaho yung mga Arabo. Karamihan dyan, kumatanggap lang ng allowance sa di ba? Yung mga umamin kayo, mga OFW dito. Yes. Hindi ba? Hindi kasi, yung iba nga hindi nga nagbabayad ng kuryente eh. I think sa Qatar yung walang bayad yung kuryente or something. Kasi yung oil, kasi nga the oil is owned by the people. So, well, actually, it's not communism. It is actually just the concept of Islam, the community. So whatever, Community. so whatever is coming from the land must be shared towards the community. It's actually an Islamic concept. Diba? Di ba, saan ba yung ano? Saan sa Middle East yung ultimo yung education ng anak mo sagot ng gobyerno? Oh, Middle yes. East. Yeah. Kaya The sinasabi real nila na, the real welfare states are the oil-rich states in the Middle East. Sila yung Girl, talagang balad. welfare state. balahura. Like, sinasabi nyo na it cannot be done. Sinasabi ng US, it cannot be done. Pumunta kayo ng Middle East. Yung mga Arabo, halos wala, hindi na nagtatrabaho. Halos wala na dyan. Kasi nga, Problema nga nila yung atas eh. Kasi ginagawa na rin daw ng mga batugan yung mga Middle Eastern na newer generation. Kaya ini-encourage na talaga nila na magtrabaho, no? Or magnegosyo yung mga ano kasi wala nang motivation to ano eh kasi nga libre na lahat eh halos. pero ang ano kasi niyan, ang Middle East ngayon, they are transitioning na to high tech na kasi Yes, nga ilang years, ilang decades na lang or ilang centuries na lang yung oil eh, mawawala na. Kaya nga yung STEM ngayon sa Middle East, ine-emphasize nila 'yon, 'di ba? Ano na sila kung ano-ano, parang they're preparing their population already. Kaya nga yung sinasabi na it cannot be done in the Middle East. The Middle East has been doing it for decades before China, before Vietnam. Before balad. Sabi ko balad dito. Hindi nang hindi alam na yung mga Arabo. Kaya nga look sino ang nagtatrabaho sa Middle East for the Arabs. Mga immigrants. Southeast Asian, most of them are Southeast Asians, Filipinos, Indonesians, Bangladeshis and Sri Lankans, Indians, Pakistanis. Di ba? Meron silang na-receive from the state. That is their share from the oil. Kasi that's an Islamic concept eh. Yung yung this is our land, so we share it, ganyan. So ano na sila? Meron na silang this is not something new. In the Middle East, the land in the Middle East is owned by the state. The monarch. This is nothing new yung ginagawa ng China or Vietnam. Iba nga lang yung konsepto na it's the monarch that sila yung hinalal lang ni Allah to administer the Kasi ano tayo dito eh. Regalian doctrine tayo dito eh. Ayun So sa China walang sindero. Oo, nung unang panahon, ang lahat ng parte ng Pilipinas ay pagkaari ng hari. Hari ng Espanya. Hari ng Espanya. And then later on, because of the nadi-divide yung mga properties, napupunta sa certain individual na bibili, and then nagkakaroon ng ownership ng land itself being taken by from the entire body of the original yung original na pag-aari ng crown. Ayan. Yun. And then ngayon may mga limitations, may mga ano, pero kasi parang yung ganung concept eventually may problematic rin siya eh. Kasi if inaalaw mo na ma-privatize yung land, syempre in the future appropriated na lahat nung, 'di ba? May exhaustion, may exhaustion. Kasi nga hindi mo maiwasan ng concentration ng wealth. Ngayon, if land is concentrated to 10 families, the wealthy, yes. hindi bumalik ka sa feudalism. Kaya nga, di ba, kinokontrol nila. Kaya hindi tayo makamove on sa feudalism. Kasi hindi pa nga tayo nakakamove on. Kasi alam mo sa Middle East, no? Kasi nga it's part of, kasi sa Islamic culture, the head of the community must provide for the community. Hindi ba yung mga nakikinig sa akin na mga Muslim dito, di ba? That's the concept of the Ummah. Kaya yung mga Muslim, no, wala silang problema sa socialism. Wala silang problema diyan kasi sila sa align sa culture nila. Align niya na tama, if you're the head, you have to provide. Alam mo yun, you have to provide. Kaya nga yung mga Muslim pupunta sila ng Netherlands.
Kasi nga, Oh. it's a socialist. Kaya ang karamihan ng mga Muslim, pupunta sila sa mga socialist countries sa Europe. Kita mo Because sila, it's aligned with their Muslim values. yes, because of the UMA. Kita mo, saan sila madalas pupunta? Pupunta sila yan. Ang entrance nila sa South, no? Pero ang major ano niyan, Germany, Netherlands, Sweden, Norway. Kasi that is aligned with the concept of the UMA. Hindi ka po pwedeng Ay, hindi mga ka pwedeng hari-hari maging tayo rito. Diba? Tayo hanggang ngayon, wala naman Pag-aari tayo ko. under na monarkiya, yung isip natin monarchic pa rin eh. Yan ang hindi naintindihan ng Europe kasi sabi ng Europe, yung mga Muslim gusto lang nila pumunta sa mga libre. Bebe, hindi. Kaya sila pumupunta dyan because that is actually aligned with their Islamic faith. The head of the state, the head of the community must provide for the community. Yan ang inaano nila na it's not because natamad sila, my God, Muslims tamad. My God. Is serious? Parang kaya ang ano niyan, itong ganitong concept, it's nothing to be afraid of. Kaya nga sa Middle East ba may income tax? Mas malalang sa Middle East wala silang income tax sa yung mga Pilipino sa Dubai. Bakit wala silang income tax? Tapos meron sila dito. Charot. Dito meron sila sa Pilipinas, magbabayad sila ng ano ang tawag dito, yung mataas na rate ng PhilHealth. Pero thousands yung yung sinisingil sa kanila for PhilHealth. Yung mga OFW. Hindi ka pwedeng hindi magbayad kasi hindi ka ma-issue ng mga papeles. Hindi ma-issue ng mga OBC. Bawal kasi yan sa Islam. Kaya nga, di ba, correct me if I'm wrong, ang credit card ninyo dyan, kaya madalas kayo gumamit ng credit card ninyo dyan sa Middle East dahil wala siyang interest. Kasi bawal yan sa Sharia law. Oo, bawal yung interest. Interest. Bawal yung interest. Ano ba tawag yan yung haram yun, haram. Haram yan, haram. Di ba? Wala Ay, maliit lang ang Gano'n kalaki yung PhilHealth ng OFW, 4.5 to 7.5. Monthly to Happy Fam, ano? Hindi, parang once every time aalis ka. Monthly yata to kuya. Monthly ba? Monthly yata to. Parang binabawi siya of course sa purchase, no? Meron kasing consumption kasi consumption kasi naman people will consume, so just get the tax from what they're going to consume. Kaya sa China sa consumption sila pinaka talagang kumukuha ng tax ka sa lease, ganyan. May nagtatanong kanina kung paano ka makalis. You have yung trip. Mas maaano kang mapalis ng land sa China if you're going to provide a lot of jobs. Yun. Kasi nga yung sabi nung nakilala ko na investor, pagka in-outline mo yung investment plan mo doon at magkano, talagang tinitailor-made ng Chinese government yung mga benefits sa'yo, no? Including the length of the lease, yung locations, yung required skill set ng mga trabahante mo. Parang nililink na talaga nila. Parang pagka nag-invest ka daw doon, parang turnkey na, no? May susi ka na, ganyanin mo na lang, andar na diretso. Supportive sila. Speaking of Kuyang EB, mabalik nga lang ako dun sa doing business here in the Philippines. Alam mo, merong umiiyak na mga online seller. Mini-message ako. Ang haba talaga ng mga messages nila. Because it's really very difficult to do business here in the Philippines. Sabi nga nitong itong online seller na nag-message sa akin. Sabi niya, Miss Joey, alam mo, sabi niya, wala naman akong problema sa pagbabayad ng tax, sa tamang pagbabayad ng tax. Pero alam mo yon, yung kasi di ba pag online seller ka, pagkatapos gumamit ka ng platform, kunwari Shopee, Lazada, things like that. Ayan. Makikita kasi doon sa platform yung number of sales mo. Ganon. So ibig sabihin, yung mga online seller, madali silang ma-tax map kasi hingin lang yung data sa sa online platform kung gaano karami yung sales mo. And therefore, kaya na nilang ma-figure out whether you are underpaying your tax, under-declaring your tax or not. Ganon. Sabi nga ng mga online seller, sabi niya ganun, wala naman akong problema. Kasi nga parang naiisip ko, parang lugi kaming online seller dito Kasi pagka offline ka, you have so many ways to avoid your taxes, ganyan. Pero kapag online seller ka, it's really difficult na kasi recorded. Recorded. Hingin lang yung data mo doon. Di ba yung parang nila sa yung rules, yung circular para sa ganun, the BRR can just ask the data from the online from the platform, yung mga shopping platform in order to counter check. Ngayon, syempre, sabi niya ganun, hindi naman sa nagrereklamo ako, sabi ganun ng online seller, pero parang why do they make it more difficult for online sellers na gano'n? Sabi niya gano'n, unang-una, pagka nagbenta kami online, make up na nga sa amin yung online platform Pagkatapos, kumbaga parang,
kumbaga parang yung feeling na you are being monitored closely. Pagkatapos pag nagkamali ka, LA ka agad. Right. Pero, Ganun. ang tanong kasi niyan, tax deductible ba yung kino-collect ng platform? Or it's considered rent? Diba? It must be considered like rent. Well, it's tax deductible on the seller side, but it is income taxable on the platform side. On the platform side, oo. The platform. Pero dapat kung ikaw online seller, kasi it's like rent eh. Yung Yeah, binabayaran oo. mo na, yung cut nila, Yeah. that should be considered rent. Dapat Mm. kasama yun sa magiging tax deductible. Yung tax deductible ba siya? Yung binabayad sa platform? I think so. Can be considered as expense. Gross sale. Ito pa kasi yung isang problema nila, gross sale. Yun ang Gross problema. sale yung tinatax. Yun pa Gross yung isa. sale. Kasi parang, ngayon, pagka kunwari, ang gross mo na sale is, ang tawag dito, kunwari ako, nasa Shopee ka, yung mga online sellers dito, i-correct nyo ako ha. Kasi since gross sale siya, let's say, ang presyo ng t-shirt mo, 100 pesos. 100 pesos, si Shopee, meron niyang, hindi ko na alam kung magkano yung dinideduct ni Shopee. Let's say 2%. So, ibig sabihin, sa 100, kukuha ng 2 pesos si Shopee. Kukuha ng 2 pesos si Shopee dyan. Ngayon, for tax purposes, ang tax base mo is yung gross sale mo, which is yung 100. Which is yung 100. So yung, I do not know what happened to the 2 pesos. Is it, kasi gross sale eh. Kasama yung presyo mo sa yung presyo mo sa binebenta mo, hindi pa yung nababawasan hindi pa yung nababawasan nung platform. Kasi babawasan lang na yun pagka nagkaroon ka ng sale. So even your expense. Yung gross sale yung basis. Ayun. Pero yun, well, ayun na nga. I think yun talaga ang kahirapan. I think naluloka na siguro yung mga Amerikano. I'm pretty sure nagchichismisan. 16 to 20% na daw ang cut ni Shopee. Huh? Wow. Seryoso? Grabe naman nun. Hoy, Alam mo dapat may gumawa ng Pinoy, paliitin yung cut. Masyadong that's too much. That's too much. oo. Oo. Parang mas mahal pa yung Ayun, kung magrenta ka na lang. Ina. Wow. So it's very difficult to do business now in the Philippines. Sa totoo lang, ang hirap ng magnegosyo. Yung mga traders also are complaining kasi syempre, yung mga yan, lalo na pagka nag-i-import sila, may kinakatkong ka na, pagka paparating pa lang yung goods mo, pagkatapos, kakatkungin ka pa sa tax. Alam mo, yung sabi ni Recto na nag-i-increase yung revenue, ganyan-ganyan. Yan, napaka-efficient yung mag-collect kasi kada kembot talaga nandyan kayo. Pagkatas konting mali, naka-LA kayo. Ganon. alam mo kung ano, On top of yung mga under the table na sinisingil sa mga negosyante. alam mo ginagago Meron sila kayo. ng ketchup Alam mo kung magkano ang commission ng parang Shopee dito, yung Taobao. Alam mo kung magkano for successful sale? Hulaan niyo kung magkano, ilang percentage. Just 1.5%. I'm thinking 1%. 1%. 1%? 1.5? Kasi ganyan yung percentage ng Shopee nung unang panahon eh. 0.55%. Half of 1%? Wow. So less than 1%. 0.55% per successful sale. Wow. Kasi So, platform ka lang naman Kawawa talaga yung mga negosyante dito sa Pilipinas. Kawawa talaga sila. So ibig sabihin ng Shopee dyan, they are a predatory Predatory business. Ang dami rin binibigay na responsibility ng government doon sa mga online platform eh. Alam mo, oo. Alam mo, Sas, Mami Joey, ako yung AB. Kaya ganun nagtaas yung Shopee sa kayong Lazada. Inano rin ng gobyerno yan. Kasi kung before dati, halos wala naman silang komisyon eh. Mababa din eh. Nung long time ago, nung meron ako, although hindi naman kasi ko yun ginagawa regularly eh. Pagka kunwari nagpo-post ako yung mga gusto kong gamit na i-discharge, yung gusto kong sa pinuput up ko for sale sa Shopee, madali lang, ano ka lang ganun. And then ang tawag dito, ang deduction ni Shopee nun sa per transaction, maliit lang, para mga nasa 1.5%. Oo, ganun lang. tanda ko maliit lang eh. Noon, unang panahon pa yan. Parang ang may-ari, parang iba pa ata may-ari ng Shopee na. pero can you imagine? Pero ang kasi nga 'di ba yung yung Taobao, 'di ba? 0.55%. Tapos ang syempre naka-escrow yung pera. Kung i-withdraw, kung mag-withdraw ka pag less than 20,000 RMB, wala siyang pataw. Pero kung pag more than 20,000 yung i-withdraw mo, ano lang 0.1% yung pataw. So parang 0.55% per sale.
Mm. So, makatao ba yung 20%? 20% versus 0.55%. Parang ayaw ka ng payamanin. And ginagawa ka na lang talagang workhorse ng, they're not really helping the entrepreneurs to thrive. Oo. No, ano nga siya, predatory. Para Predatory practice yan, no? Pwede yang ireklamo ata under the Consumer Protection Act. Kaya, kung meron ditong Pilipino na magaling mag-e-commerce, alabanin nyo yan. Ireklamo nyo yan? Oo. Dapat Hindi, sana yung mga alabanin nyo. As in, create a new platform. Filipino-owned. Tapos, babaan nyo yung ano. The problem, Sas, is even if a Filipino platform will create, they are going to impose the same the same restrictions, the same Isa kasi sa mga issues, ang daming binibigay na responsibility ng Philippine government sa mga platform owner na yung mga online selling parang nire-require pa nga nila na mag-withhold ng mag-withhold ng ng mga withholding tax, ganyan ineme ganon. Yun yung problem. So the cost of doing business talaga is really expensive. Sobrang mahal talaga. Pagkatapos yun, may nag-comment. Sandali. Sabi niya, kaya nga po tumaas ang collection ng BIR this year, ma'am. Kasi wala nang daya sa online selling platform. May resibo lahat. Tama. Oo, pwede. Yan yung nila. So it's very difficult. Okay naman din yan, no? Yung may resibo lahat, na transparent yung sales, no? Ang problema dyan is number one, yung cut ng Shopee, ba't ganun kalaki? Di ba? So paano yan ma-justify ng Shopee? It means Kailan nag-increase? Kailan nag-increase ang Shopee? Oo. 2023. Kasi I have to meron akong online shop before. Pagkatapos ang dami-dami na nilang mga hinihingi na requirements. Yung online shop ko naman, lang yun, yung ang binibenta ko lang doon, yung mga dini-discharge ko ng mga gamit, ganyan. I remember, kailangan ko na siyang i-deactivate kasi nga, ang tataas na ng mga charges, ang tataas na talaga ng mga charges. Parang I just have to give it up altogether. Ganon. Kaya nga kung merong Pilipino na gumawa ng sariling platform na mas maliit, you could challenge it. Kaso kasi, yung may-ari kasi ng Shopee, kabarkada nila Popshi. Like ganyan. Kabarkada nila Popshi at Momshi. Ganyan. So alam niyo na. Buti alam niyo yung Lazada naman Momshi ha, hindi ako nagsisinungaling. Totoo naman kabarkada ninyo. Ganyan nyo. Baka naman hindi, baka tao pa ba yung, ay nako. Grabe. Kawawa ang mga negosyante. Na naging 20%. So kailan naging 20%? Nung umupo lang si BBM? 2023 siguro, mga ganon. Tama ba ako? Mga 2023, kasi doon ako nag-stop Wow. 2023? Yes, 2023, pataas ang fee. Diyan ako nag-stop So walang justification binigay nung tinaas nila yung up to 20%? Walang binigay na justification yung... Hindi, kasi nga, may mga responsibilities na pinataw sa mga online platform. May mga responsibilities na binigay. Tapos parang pagkakunwari, So yung regulatory cost of the platform, pinasa nila doon sa merchant. Yeah, oo. Kasi they would need to get more people to do the job para yung mga ganun. Ang ano nga doon, ang effect is that the collection became more efficient. So ngayon, kumbaga parang hindi na nga raw makapandaya sa kasi everything is kumbaga parang ang humahawak na nung pagre-resibo is yung online platform So hindi mo madudugas yung sales mo. Ngayon, yung mga online platform, may mga policies kasi yan na you cannot contact your client outside the platform. Bawal 'yon. So kung kunwari, ako syempre iba dumidiskarte ng mga ganyan. Pero bawal na kukontakin mo yung kunwari ikaw kuyang nagbebenta ka ng seashells ganyan sa Shopee. Sasabihin ko na, "Ay, kuyang bibili kasi akong wholesale ganyan. Pwede bang rekta na tayo so hindi na ako sa Shopee magbabayad, diretso na ako bili sa'yo." Bawal 'yun. Bawal 'yun sa mga online platforms. Yung TikTok, magkano ang niya? Ang cut? Tingin ko mas maliit. Mas maliit, oo. Mas maliit sa TikTok pero I think it's the smallest sa magkano ang TikTok? Mas mura kasi ang mga merchandise sa TikTok kumpara sa halimbawa same product. Pag tinignan mo sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok. Sa TikTok ang laki ng kamurahan. Ano ba kami? Same product pero mas mura, oo. Pero sa tingin nyo, the same supplier yan? Halimbawa, yung mas mura na nag-offer sa TikTok? 6.10 ang
6.10 ang, TikTok. parang 6.10% ang TikTok. Tama ba to? Mm. Or 2.24%. Magkano ang TikTok? Sino nagbebenta sa TikTok? Yung parang service charge na yan sa merchant. Kaya lang masabi sa 2.20 TikTok, Na 6.10 nga, oo. Sa mga seller, so, mas mura nga siya. 2.24%. 2.24%. Tama ba? kaya lang sa TikTok kasi mahirap, mas maraming scammers, saka yung pag umorder ka, hindi ko ano in-order mo, iba yung dumarating. Saan yan? Saan Just like that. dito? TikTok. Talaga? Kahit sa Shopee. Kaya ako talaga Lazada lang ako eh. Wala siyang wala siyang insurance. Hindi kasi may mga ano ba to? Well, I think ang Lazada kasi may warehouse. Oo. Ang Shopee ganun naman din, Sas, eh. Meron din naman silang fulfillment center, eh. I think. Yung sa ano ano, raw sa nandun na mismo Philippines, yung- merong commission fee, may transaction fee pa. Okay. Alam mo, I think grabe ang laki nung service charge. Tas anong service ay bibigay ng Shopee besides having a platform and processing the order. At saka sa Shopee, promise. Hindi ako nagsi-Shopee. Nag-try ako ng Shopee minsan. Hit or miss kasi sa Shopee eh. Hit or miss. Oo. Ang daming scammer. Oo. Totoo. Alam mo, Kung mag-Shopee ako, parang mag-TikTok na lang ako. At sa TikTok mura. Mas kaman ako mura. walang entrepreneurial na Pinoy, no? Na i-challenge yan. Naku, girl. Mm-mm. Tama. Ang ano kasi, ang benefit kasi ng mga online selling platform, mura ang shipping. Kasi nga dahil malaki yung kamurahan ng shipping. So, for example, si Shopee, pwede siyang magpa-shipping kung kunwari galing yung tindahan is within Luzon. Pagkatapos, ang address ng delivery ay Luzon lang din. Ang shipping lang niya 36. Pagkatapos, madami ka pang makukuhang mga shipping coupon sa Shopee. Oo, or sa Lazada, ganon. Ngayon, kapag kunwari, hindi ka gumamit ng online platform, let's say meron ka lang Facebook page, you cannot get a shipping, you cannot really earmark your shipping cost ng ganun kamura. Unless talagang napakalaki mong, yung on your own, napakalaki mo, and you can get the pricing doon sa courier mo na mas mura. Ganun. So I think, ang ano talaga niyan, kailangan may mag-challenge siyang, kasi para silang ano ngayon eh, duopoly eh. Shopee and Lazada. Ang business model na yan talaga is geared for a more cheaper product for the consumer. At maliit lang kikitain ng merchant. It's the same model dun sa mga malls. Alam mo sa mga malls, ang kumikita dyan yung, halimbawa sa SM. Yung SM ang malaki. Magkano ba yung renta ng isang store, isang boutique space dyan? Ang laki. Depende. Kasi may premium pa yan eh. Kung dito ka sa floor na to, dito ka sa pinakamaraming traffic, ganyan. Di ba? May mga ano yan eh, kung saang lugar. Tapos yung corner na location na corner, mahal din yan. I think kung alam ko sa mall, parang pwede kang mamili kung gusto mo ng monthly or by commission. Or parang, kasi may ganun eh, na commission, 10% ng kasi naalala ko yan kasi yung jowa ko dati, first jowa ko. Meron silang pwesto ng food court. Hindi food court, restaurant. Hindi ba restaurant? Parang siyang restaurant, pero salad sa may green Glorieta. Sa may Glorieta. Tapos parang ang atanan is parang 20% ng monthly revenues. Gross. Yun ang rent. Oo, gross. So, yun yung kanilang yun yung kanilang rent. So, ayun. So, talagang talagang ang hirap yung isa pa rin kasi dyan, yung mga local government, dahil nga doon sa, di ba yung sa sharing ng revenue, yung dahil sa Mandanas ruling, na tumaas na yung share ng local government. Yung mga local government, nag-step up na rin doon sa pag-collect. Kasi syempre, may kita na rin yung mga may share na rin yung local government pagdating sa mga taxes na pwede nila i-assess, na allowed sila. Ganon. Rin yun, may kasama rin yun sa factor kung kaya naiipit rin talaga yung mga negosyante. Ang efficient nila sa collection ngayon, and I think it had become very detrimental sa mga negosyante. Kasi nagiging predatory na eh. Nung may petsa pa ako, kailangan ko pang magkaroon ng padrino.
para pag dinadalaw yung pet shop ko ng mga magaling mangutong, sabihin ko lang, "Ay hindi po, sige paalam ko kay kuya ganito, ganito." "Ay ano ba 'to, hawak pa 'to ni." Oo. Alam mo yung lahat na lang meron ka bang ano, yung fire extinguisher mo updated ba yan? Dapat pinapa-update mo yan every ganyan, ganyan. Tapos pag hindi updated yan, lahat talaga. Oo. Ang dami nilang ano, yung gagawan ka nila ng problema para maglagay Oo. ka, gano'n. Kasi Gagawan ka pet nila ng shop yun, problema para maglagay ka. pet shop yun pero tinda ko lang naman mga dog food, mga ano, mga gamit sa ano ng aso. Mm. Kailangan ko pa ng vet certificate. Na dapat parang merong in-house vet ako na dapat ganyan-ganyan tapos may kontrata na parang pinapasweldohan ko siya. Buti na lang mabait yung vet ko, nag-i-issue ng ano kahit hindi ko pinapasweldohan buwan-buwan. Ang daming ano, ang daming arte, parang papahirapan ka talaga. Totoo, totoo. Sabi ni Tofu Junkie, negosyante na di ka-close. Ang hirap talaga. Pagka-close, walang problema. True. Kaya nga yung mga negosyante, quiet lang sila sa BBM admin eh. Hindi pwedeng kalabanin. Pag kinalabanan mo, LA ka! Pag kinalaban mo, LA ka! Ganon. Imagine ma'am, nakabase sila sa LGU, sa gross sales, parang kinukuhanan din nila yung pinuhunan namin. Yan, Oo nga, no? yan ang mga reklamo Oo. talaga. Yan talaga. Yan Dapat talaga. sa net. Oo, dapat sa net eh. Ayun. Pero yan talaga yung Sino iniiyak ng mga nag-gross? online Sino yung nag-gross sa ano? Sa local. Local. Kapag Kaya mag-a-apply ka ng tinigil ko business rin permit. oo, kaya naiintindihan ko minsan yung iba kong mga store na suki na, "Sir, reresibuhan ba natin o wag na?" Huwag mo nang resibuhan, okey lang. Kasi 'pag may resibo pa dadagdag pa, parang gagawin kong 12% yung ano, ganyan, ganyan. Eh, 'pag Oo. walang resibo, parang puwede ko bibigyan kita ng discount. O wag mo nang resibuhan, parang gano'n. Ayan Suki na, naman business tayo matagal permit. na. Ayan na, business permit, mayor's business permit, gross income. Oo. Yan rin yung ano Pero eh. Yan rin yung Alam mo nung time na ako ni Duterte sumusunod sa tamang ano, proseso na 'pag ganyan magbabayad ka ng tax ng tama sa nung even noon sa ano, nung nagkasakit ako, Mami Joey, nakwento ko, yung 'di ba yung sa oo. PhilHealth, yung doktor ko, sabi gano'n, "Okey lang ba sa'yo ganito, ganito yung gagawin natin para mas malaki yung makuha mo sa PhilHealth?" Eh, alam ko namang malaki din yung makukuha niya sa PhilHealth. Sa'kin, "Ay, okey lang," sabi kong gano'n. Mapakinabangan ko man lang yung PhilHealth na 'yan, wala naman akong pakinabang diyan. Eh, kung makinabang ako at makinabang ka din, wala namang problema sa'kin. Alam mo yung gano'n? Kasi nga alam mong alam mong nakakapikon yung gobyerno nung time na 'yon. So, nung time ni Duterte medyo parang umayos ako kasi parang alam ko namang maganda yung napupuntahan nung tax ko. Pero ngayon parang balik na naman sa dati. At hindi ka pinahihirapan. At Oo. hindi ka pinahihirapan sa pagbabayad ng tax. Eh, ngayon sa totoo lang 'pag nagbayad ka ng tax ngayon sa gobyerno, ang daming embot kasi hahanapan ka nila ng space para makapag-katkong sila sa'yo. Para makutongan ka, gano'n. Ayun yung parang, "Ha? At pati ito hahanapan niyo, ha? Pati ito pa" gano'n. Ayun. Alam mo kahit yung sa ano, yung sa Kibot nga lang custom kung ano ka eh, dati, konting kibot lang nakakaloka. kukunin ka eh. Nag-import ako ng aso, tapos, hindi nakuha ko na yung papeles. "O, bago mo mailabas yung aso kailangan mo ng magbigay ng ganitong kopya kay ganito saka sa ganun, ganyan." "Saan ako magpapa-print?" Sabi kong gano'n, "Eh, nasa Parañaque 'to, warehouse." Sa office sa taas may ano doon, may Xerox machine, magpa-Xerox ka lang. Alam mo kung magkano per page? ₱50. Mm. Ay Dito nga di sa'min ₱400 eh. Pag ₱50. magpapa-photocopy ka ng yung 'pag Ah, magpapa-print ka ng yung mga returns, magfa-file kang tax, 'di ba? Papa-print ka ng mga returns, ₱200 per page. o di naipa-print ko na, ta's naibigay ko na, hindi ko maintindihan bakit galing sa inyo yung papeles pero ibabalik ko sa inyo yung Xerox copy, ta's bibigyan ko pa isang kopya yung ganyan. Paglabas ko sa guard, "Asan yung Xerox ko?" Putang ina naman, ba't hindi niyo sinabi? Wala namang problema sa'kin magpa-Xerox ng mahal, kaya lang problema ang layo-layo ng pupuntahan ko, aakyat na naman ako sa ilang ganyang floor. wait lang, Nakakagigil. kaninong negosyo yung ano, yung photocopy? Ay do'n mismo sa opisina, yung Kaano poste. nila, ang tawag dito, yung kakuntsaba nung Oo. mga taga-BIR din, ₱200 per page. per page? Ano yan, Mm. colored? Hindi, black and white Hindi, lang. black and white. Wala kang magagawa kasi yung lugar talagang saan ka magpapa-Xerox, aalis ka pa, magta-taxi ka pa, Mm. hanap ka ng malapit na Xerox copy. Legal Ayun. yan? Oo. Legal yan? Bakit hindi? Kasi nung time ni PRRD, puwede ka lang magpa-print sa kanila eh, 'di ba? Puwede lang, walang bayan. Puwede lang, walang bayad. Pero Oo. ngayon, may mga ano na, may mga printing shop na sa mga RD-RD, pagkatapos dun ka talaga magpapa-print. Pagkatapos ang laki mahal nun. Mahal nun, Diyos ko po, bayad kami ng estate tax ng tatay ko, putang ina. Estate tax, yung may property tax. No, 'pag namatay yung tao, 'di ba? 'Pag namatay yung tao, you Inheritance. have to pay for yung mga naiwan niyang property, yung transfer and everything, ganyan. Pero Ayun, you have nakakaloka to yung ano, nakakaloka yung photocopying. Ang laki nun, Tangina, oo, magkano kinikita niyan per day? Millions? sabi ko Oo. sa'yo.
ilan kayo lang dyan? So sa isang tao, Mm. ilan ang sa isang tao, ikaw, ilan ang kailangan mo ipa-photocopy na page? Kasi kunwari, di ba, bayad ka estate tax. So ngayon, lahat ng negosyo na konektado dun sa taong namatay, kailangan mong ipa-close yun. So ngayon, yung sa negosyo na yun, bubusisiin nila yon lahat kung nakapag-file ka ng lahat ng taxes. So ngayon, kapag kunwari, meron silang nakita doon na hindi na-i-file, and this is nakakaloka to kasi yung naging experience namin dyan, kasi talaga yung airpot ko, talagang diligent yon sa pagbabayad ng tax. Sobrang diligent talaga yung tatay ko sa pagbabayad ng tax. However, noong pandemic, meron siyang mga na-miss na na quarterly na filing. Ganyan. Meron siyang na-miss na quarterly na filing. Pagkatapos, nag-overpay, later on, na-realize namin na nag-overpay pa pala kami ng mga taxes namin. Ganon. Dahil kailangan mong i-apply at parang ayusin yung kumbaga parang i-amend mo yung filing in accordance to each and every quarter, tapos i-re-apply yung na-overpay mo for specific period, kailangan mo mag-update ng returns. So, ibig sabihin ito, hindi kami kulang overpay kami. Ang gagawin mo lang, iaayos mo lang yung pera na pwede po bang i-apply nyo po itong overpayment namin sa quarter na ito at ito overpayment sa quarter na to and so on and so forth. But you have to file your returns accordingly. Ganon. So, yun, kailan ba yung pandemic? 2020, 2021. Eh di 8 filing yun. 8 returns yun. So, magkano nga yung kailangan mo ipa-photocopy? Di times ano ba yun? Times 200 mo yun. 4,000? Para photocopy. Oo, para sa returns na nabayaran mo naman talaga. Wait, 4,000 pesos photocopy? Wala akong magagawa Tapos minsan dalawang kopya pa. May ganun pa minsan sa dalawang Parang bumili ng telepono. parang bakit kailangan dalawang kopya? May mga ganun pa. Magtataka ka talaga. Tapos paglabas pa yung gwardiya, parang sa akin pati yung gwardiya manghihingi rin. Kasi yung Xerox na yung kapag binigay mo sa kanila, pupunta sila doon sa Xeroxan, o ganito karami na pa Xerox ko dahil sa'yo, may commission sila doon. Kung halimbawa 1,100 pages yung hawak nila, diba? Kung 50 pesos, sige, halimbawa 30 pesos yung kanila doon, 30 times 100. Tapos mamila, nakakaloka pa dito, yung returns mo, fina-file mo yan. Kumbaga may electronic copy. Oo. May electronic copy. So, ibig sabihin, na-file mo na yun. Print out lang yung hihingin kasi gusto nila makita yung physical. But you actually filed it electronically. So, ibig sabihin, may electronic copy na sila, pero i-require ka nilang i-print. Sa may i-print? Doon nga, sa printer nila, sa mga printing, nila. Pero may electronic copy yung lahat, Kasi yun i-email sa'yo yun I-email sa'yo yung electronic copy na yun. Bakla binabaril dapat yung mga ito. Oo, tangina talaga. Wala napakapasensyoso ng mga Pilipino. This is wrong. Scam. Kaya ang problema ko ngayon, parang in 2 years from now, gusto ko mag-import ulit ng aso. Parang mahirapan ako sa custom na naman. Alam mo yun yung parang, baka mamaya yung ilalagay mo sa custom mas mahal pa kaysa dun sa aso. Bakla, 4,000 yung gagastusin mo para pang photocopy. Kawawa yung mga tipong matagal nang namatay, tapos aayusin pa lang, late na nila aayusin yung mga, we're just talking about estate tax at saka yung mga related businesses nung namatay. We're just talking about that. Paano yung mga tao pa na mga tipong hindi nakapag-file ng for some reason they weren't, lalo na yung mga negosyo na hindi nila na-close. Sino dapat magbayad ng estate tax? Sa pagmana. Yung estate, yung namatay, basically. Yung pinagmanahan. Hindi, yung administrator nung ang nagbabayad talaga ng estate tax, yung estate, yung namatay. So ngayon, kasi since patay na nga siya, kung hindi mo naman, paano kung hindi mo asikasuhin yung estate, so hindi ka naman hindi matatransfer sa'yo. Hindi matatransfer yung property. Para matransfer sa'yo, kailangan mong bayaran yung estate tax. Wag nyo na lang akong pamanahan. Yung mga gusto pong magpamana sa akin, wag nyo na akong pamanahan dahil hindi ko siya asikasuhin. I-donate na po siya sa charity. Mahal din yung tax sa pamana, para ka rin parang capital gain tax din. Hindi, ang gawin nyo po ngayon. For 8 pages pala kasi 200 per page. Ang isang return ay mga nasa 2 or 3 pages kasi tofu junkie. Yung isang return, 2 to 3 pages yun . So, I think, kaya nga 'di ba ang payo nila dyan sa estate tax, ang gawin mo, ibenta mo na siya tapos gawin mo siyang donation. I-donate sa'yo. So, hindi ka magbabayad ng estate tax.
Oo. Gets nyo? Gets nyo yung strategy na yon? Yung, Ang gagawin yung mga estate planning, ganyan yung mga estate planning ng mga, oo. So, ginagawa imbis nila. na imbis na ang gagawin ipapamana sa'yo, it will be donated to you. Mm. Diba? Ayan, totoo yan. Ganun Yung nagbibenta ng journal, yung BIR, yung ire-require ka nila na specific type ng journal yung bibilin mo. Tapos ang nagbebenta taga BIR, pero walang resibo, pero bibilin mo sa kanila. Totoo Anong yan. journal? Anong journal? Kasi nire-require ka nila na meron kang ledger, meron kang book. Ganon. Tapos yung book na yun, tatatakan nila. Pero yung Pag may journal na business yun, ka, sa kanila yun. Sa kanila mo kukunin. oo, pag may business ka, tapos ang mahal ng journal. Mm. Ayun, TikTok ban is now over. Ibig sabihin may TikTok na ulit, Weki?